Totoo nga ba na nagsasampa ng kasong small claims itong si Home Credit? At kapag ba ikaw ay nasampahan ng kasong small claims ni Home Credit, ay may posibilidad ba na ikaw ay makulong at magkaroon ng criminal record? Ito ang ating tatalakayin sa video ito. Pero bago natin simulan, ay maglalambing ako sa inyo at pakisuportahan po at pakipollow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok, at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong po yung simple niyong pag-like, malaking tulong po yung simple niyong pag-share. At para updated po kayo sa aking mga videos ay pakihit lang po notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat ng mangutang kayo dito sa mga online lending apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawa paglabag sa abusive and fair debt collection practices ng mga online lending apps. At ako po ay hindi nangungonsinti na huwag magbayad ng utang. At ako po ay hindi abogado, ako po ay simpleng mamamayan na kagaya ninyo na nagre-report lamang din po ng abusive and fair debt collection practices na ginagawa ng mga online lending apps. Ito po yung post galing sa Home Credit reklamo. Talakayin natin itong sitwasyon nitong nag-post na ito. Ang sabi niya ay, totoo ba to? Dinala kanina, makapal na mapel, and may summon and schedule ng hearing. Sa Taguig ba siya nidpuntahan? Malayo po sa Taguig at senior na po yung kinumplain. Di na po kaya magbiyahe. Walang trabaho and nakikitira lang po. Willing naman po magbayad pero gusto ng field officer noon na buo na bayaran na hindi kaya. Please respect po. Need advice. Umabot na sa 35K yung utang. Okay. It means, eto kasi may problema sa Home Credit. No? Na nasampahan nga raw siya ng small claims sa halagang umabot na ng 35,000 yung utang. Hindi ako sure kung ito talaga yung principal amount kasi umabot. It means, logically thinking lang po tayo, ito na yung kabuuan. Hindi ito yung principal amount. Kung baga umabot na sa ganyan laki yung utang niya. Hindi ko rin sure kung ilang buwan na itong, wala rin siyang pinost. Basta yan, kung titignan nyo, diba? Yan po yung papel nung Pero bilitan ko lang kasi medyo baka makakasuhan tayo rito eh. Pero siya na medyo nag-post. Kaya tignan nyo na lang kasi sa Taguig po talaga madalas magreklamo o magsampa ng kaso small claims yung si Home Credit. Sa pagkakaalam ko nito, linawin ko lang po. Sa pagkakaunawa ko, sa mga naririnig ko, sa mga nababalitaan ko, totoo pong nagsasampa ng kaso si Home Credit. Noon pa naman yan. Talagang meron na sila mga nasasampahan. Pero uulitin ko po karapatan po kasi ng mga lending companies, financing companies at mga banks na magsampa ng kasong small claims sa ating mga hindi nakakapagbayad ng utang. Lalo na kung matagal na at kung ito ay due and demandable na po. Okay? At lilinawin ko rin po na hindi po porket nasampahan kayo ni small claims, umuusok na yung mga tumbong nyo sa takot na baka kayo makasuhan o kaya magkaroon ng criminal record. Yung inisip nyo, di ba? Magkaroon ng derogatory record, criminal record, mga ganyan, di ba? Yun yung mga iniisip natin pero sa katotohanan, pawang katotohanan lang po, wala akong nakukulong sa utang kahit magsampa ho sila ng small claims. Dahil ang small claims ay isa lamang pong civil na kaso. Ulitin ko, balitin ko na lang, kasong civil. Sabihin, in nature lang po yan. Normal na po na ginagawa ng mga tao o nagagawa ng mga tao na hindi makapagbayad ng utang. Ang small claims kasi hindi lang utang. Sa mga paupa, sa mga termino ng mga serbisyo na hindi na pasunod, hindi nagawa, sa mga ari-arian ng hindi na pagkakasunduan, yung mga ganyang bagay, mga civilian, in nature po kasi yan, civil in nature. Ulitin ko, hindi po yan papasok sa criminal liabilities o criminal record na kung saan marami talagang umuusok yung tumbong kapag naririnig na, ay, sinampahan ako ng kaso ng small claims, nakatakot ako mapulong. Ako nga ho, hinihintay ko nga ho yung mga ganyan Totoo lang, no? Ilan yung mga nagte-text sa akin dyan, nag-i-email sa akin, nasasampahan ako small claims. Sabi ko, go! Wala namang problema. Kasi, ang small claims, linawin ko, no? Pagsesettle lang po kanyan, pagkakasunduin lang po kayo yan, kung ano ba yung kakayahan mo, katulad niyan, ito, walang kakayahan yung sinampahan ng kaso ng small claims. Sabi nga niya is, may edad na, hindi na kaya bumiyahe, kumbaga sa nakikitira, hindi pala, wala palang source of income. Pero ito, ewan ko kung sino siya, kung siya ba ay relative nung sinampahan ng kaso, kasi nakikitira lang maaaring
anak na tinutuluyan niya, pamangkin o something like that, maaaring relative na tinitirhan niya. At ito naman kasi ang problema is 35K at need pa bang puntahan nga daw sa Taguig kasi nga po, mostly, ulitin ko, sa Taguig po kasi ang alam kong opisina ng main branch office ng Home Credit. Para mas maintindihan. Kasi kung saan po yung nagdedemanda o yung idedemanda, dalawa lang naman po yan, pwede doon sa nagdedemanda sa lugar niya, sa Taguig. At kung yung dinemanda mo is province, pwede rin naman sila sa pagkakaintindi ko, pagkakaunawa ko para mas maunawaan nyo lang po. Kasi pwede naman po yan, both parties, kung saan kayo mas komportable magsampa ng kaso. Pero kung malayo kayo katulad nito at hindi makaka-attend yung hinabla o yung kinasuhan, ay sa pagkakaintindi ko, pwede naman po magpadala ng representative. Kunwari, yun nga, yung nag-post. Either anak, pamangkin, or relatives. As long as meron siyang tawag na parang affidavit na hindi ho talaga makakabiyahin ng malayo dahil sa edad o dahil sa sitwasyon o siya ba ay bedridden o siya ba ay may kapansanan o may kakulangan sa kanyang katawan para hindi makadalo. Tapos, alam ko, pwede man niya makahingi ng tulong para sa special power of attorney sa pagkakaintindi ko, Doon po sila hihingi dyan para may pakita nila sa korte na hindi ho kayang pumunta. At ako ho, pero hindi pwede yung abogado. Ako yung pamangkin niyan, o yung anak niyan. Ako ho yung anak ni ganito, ni Mr. o ni Miss. Kasi ho, hindi ho kayang pumunta ng aking ama, ng aking tiyuhin, o ng ano, di ba? Sasabihin na papakita yung special power of attorney na pwede mga kayong humingi dyan kung may kakilala kong abogado o sa mga PAO lawyer, kung saan kayo pwedeng humingi ng mas madaling paraan para makahingi kayo ng ganung klase. Kasi, siyempre, baka may bayad pa rin yun o sa PAO, hindi ako sure. Tapit lang po kayo sa mga totoong abogado. Pero sa pagkakaintindi ko, pwede naman po kayong dumalo dyan as long hindi kayo abogado, no? Representative kayo ng tao, tapos kung sakasakay mapuntahan yan, magsesettle lang po yan. At kung makikita naman po ng judge na medyo hindi na angkop doon sa babayaran nung nagkautang, kung ito ba ay lumabag na sa exorbitant o unconscionable na interest, maaari pa rin hong bawasan yan ng korte, ng judge, no? Kung ano yung magiging desisyon niya. Kunwari, 35,000 pero nakapaghulog naman na pala ng malaking halaga, kahit na sabihin natin 10 to 15,000 tapos pinipili pa rin, maaari pa rin bawasan yon. Kasi magiging ano pa rin naman yun, labag pa rin naman sa civil code na 6% per annum. Pero may mga pagkakataon na pinagbibigyan din naman yung mga lending companies na kumita pa rin. Hindi dahil para malugi sila, kundi para maging patas lang yung sitwasyon ng bawat isa. Ngayon, kung magsasettle sila dyan, kung hindi kayang bayaran na buo, pwede pa rin namang isettle ng partial payment sa pagkakaintindi ko. Ako, pag kinakausap ko yung mga field officer, mga collector agent, sabi ko, hindi ko kayang bayaran ng buo. Pwede ho ba installment ulit, balik sa simula? Pero principal amount na lang. Kasi mas madali po kasi makapag-usap ng maayos kaysa makapagbalag-bagan tayo doon sa mga collector na pupunta sa mga bahay natin. Di ba? Mas maganda, makapag-usap muna ng maayos sa mga field collector, field officer, at baka magkaroon pa kayo ng iba pang payment option, makakatulong sa inyo para magbayad. Okay? Ulitin ko, wala akong nakukulong sa utang kahit sampahan ho kayo ng small claims case. Okay? Sana nakatulong. Maraming po salamat sa ulitin.